dito muna ho tayo sa ano, dito muna tayo sa survey ho, mga bossing, no? Ay, hindi. Ito muna. May sinasabi, yung nag-iisa hong taga Leyte, mga Duterte County now. And sa darating na 2025 elections, ano yung expectation natin, sir? Well, Dito sa Leyte? as far as I'm concerned, I'm really expecting a huge margin for the Dutertes. Ayan, may sinasabi po, no? Alam niyo naman po ang SMNI kapag ka po sa mga Duterte, pagka po sa mga Marcos, lagi pong ESADS, no? EXADS ang SMNI, mga kababayan. EXADS din po na wala nang nanonood sa kanila. Di ba, Ma'am Aba? Konti na lang po ang nanonood sa SMNI. Ewan ko kung ano na po ang channel niyan. Yan po ay pag-aari ni Buloyski na hanggang ngayon ho, nandoon po sa Oblo na dati yung mga DDS nagtatawa sa PNP, pinagtatawanan yung PNP kasi daw, bakit daw hanggang ngayon nakalaya si Buloyski. Nung napasok na po si Buloyski doon sa loob, ayun, iyakan na po ang mga gonggong. Hindi, eto nga, may in-interview silang lalaki. Mag-isa ha, kung ano po yung nakikita ninyo sa litrato, no, nung video, yan lang po yan. Walang ibang galawan. Walang nasa likod, walang nasa gilid, wala kahit sino. Pero ang claim niya, buong Leyte daw po, malinaw, no, na Duterte country na daw po ang Leyte. Ganyan naman po lagi ang style ng mga DDS eh. Mag-isa lang magsasalita, sasabihin, buong bayan na yung kanyang inirepresenta. Hindi ko nga ho kilala ito, mga bossing. Napansin ko din dyan sa SMNI, no po, nung mga medyo wanted na si Kibuloy, nung medyo umusad na yung kaso ni Buloyski, kung sino-sino na nga lang din ho ang kinukuhang host niyan. Merong host yan, nag-iisa, matino, si Mike Abe. O, di ba? Kaya lang, hindi ubra kay Mike Abe yung sulsol ni Kibuloy. Na kung ano ang gusto ni Kibuloy, yun yung ibabalita nila. Hindi umubra. Ano ginawa ni Mike Abe? Nag-walk out. Hindi mo ako masusulsulan, Buloy. No? Hindi kagaya nung mga nandiyan nakaupo na mga vlogger ninyo. O bakit vlogger? Mga vlogger na lang naman talaga di ba? Mga kababayan. O pakinggan nyo ha. Yung sinasabi nung nag-iisa na nagre-representa sa Leyte. Duterte country na daw po ang Leyte. Hindi na po Marcos or Romualdez country. This is, I think, Duterte County. Nagdalawang isip pa, no? Hindi pa sigurado. I think this is Duterte country. Ganyan ho yung style nila, mga kababayan. Kahit wala nang sumasama doon sa kanilang mga kandidatura, wala nang sumasama doon sa kanilang mga pa-EDSA. Malakas pa din ho sila. Yun sinasabi nila. Hindi ko ho alam kung anong malakas ang sinasabi nila. Minsan mga DDS, ang gawin nyo, taas nyo yung kilikili nyo. Ganun, no? O, ilagay nyo ganyan. Tapos, amuyin nyo. Baka yun yung sinasabi nyo na malakas. Putok nyo. Malakas ng malakas. Samantalang eto, wala na. No, ubus na. Yung dati ninyong ang pumupunta sa Andamakmak, ngayon wala na. Basketball court na lang ang inuupahan ninyo para sa mga maisog-maisog ninyo. Yung sa Vancouver, iilan lang ang pumunta. Wala pa yatang 20 na maisog ninyo. Wala na. Di ba? Dito sa social media, madami nagko-komento. Ang hinala ko dyan, troll farm. Dahil yun yung napapabalita ho. Pagka naman nagpatawag ng maisog o ng mautog ang tatay nila, wala naman hong pumupunta. O sino maniniwala sa kanila na malakas ho sila? Ulitin ko ha, sa mga DDS, yung sinasabi ninyo na malakas kayo o malakas, itaas nyo kilikili nyong ganon. Tapos, amuyin nyo. Baka yan na lang ang malakas sa inyo. kung ano-ano pinagsasasabi nyo no? Baka nga yung kakabangag-bangag. Bangag si Bongbong Marcos! Bangag si Bongbong Marcos!
Baka yung kakaganyan ninyo, bangag na din kayo ang bangag. Nag-hallucinate kayo. Kung ano-ano yung nakikita ninyo. Malakas kami. Tignan mo yung nasa likod namin. Ang daming sumasama sa mautog. Baka nag-hallucinate na lang kayo, ha? Di ba, Mel? Diyan sa TikTok. Sabi ni Mando, 151, boss, among tunay. Nandiyan si Mando. Fake news sa Leyte, PBBM pa rin ang Bisaya, sabi ni Ma'am Leonila. Tuloy natin si boss. Tinaw. And sa darating na 2025 elections, ano yung expectation natin, sir? Well, Dito sa Leyte. Sa darating na 2025 election, ano po ang expectation daw ho sa Leyte? Di walang ibobotong PDP. Di ba? Walang iboboto ng mga pro-China na mga kandidato. Yung mga nagsasabi ng there is no such as West Philippine Sea. Di ba? Let's tayo dyan. Ngayon, ano ginagawa ng China? Ang kiniklaim naman daw ho nila na kanila ay yung Sandy Cay. Nung panahon ni dating Pangulong Duterte, mga kababayan, naikutan yan Naikutan ng helicopter ng China. No? Ibig sabihin, lumagpas sa teritoryo natin ang China. Pumasok sila sa teritoryo natin, mga kababayan. Sabi ng dating Pangulong Duterte, bato-bato lang naman yan Kumbaga, walang mapapakinabangan naman dyan Ganon ang sabi ni dating Pangulong Duterte. Mga kababayan, hindi yun yung punto Kung may mapapakinabangan o wala doon sa isang lugar. Ang punto pumasok sa ating teritoryo. Pumasok ng 1 milya, sabi ng dating Pangulong Duterte, okay lang yan. Kumbaga, bato-bato lang naman yan. Hayaan nyo sila. Paano sa susunod na mga araw? Ay, sasabihin ng China, napasok natin yun. Napasok natin yun, ganito, ganyan. Di susunod, 3 milya naman ang pasukin natin. Susunod, 5 milya. Hindi naman pumapalag ang namumuno nun ang dating Pangulong Duterte, mga kababayan. At yan po, patungkol sa Sandy Cay, pag-uusapan natin yan mamayang konti, mga kababayan. Tapusin ho natin si Sir na naka-shades. Well, as far as I'm concerned, I'm really expecting a huge margin for the Dutertes. Ang laki ng hatak pag... Tumatakbo ba mga Duterte? Hindi naman, wala naman tumatakbo ng senador, di ba? Bakit iboboto sila? Sa Davao, doon tumatakbo ang mga Duterte. Ang tingin ko, ang ibig niya sabihin dito, mga PDP. Ano po? Magkakaroon daw ng huge margin. Tingin ko talagang huge margin kasi yung mga PDP na mga kandidato nandoon sa ilalim. Nasa ilalim mo, no? Wala nga nakakapasok diyan sa PDP Maliban kay Bato na makukuha pa ng ICC. Maliban kay Bongo nakasama ding maa-ICC. 'Di ba, Tina B? Saklap, no? Ang saklap ng mangyayari sa PDP. Biruin mo, Duterte daw sila. Duterte kasi 10 daw mga kababayan. Duterte daw sila. Yung 8, hindi pumapasok doon sa top 12. Yung 2 na nakapasok, maa-ICC naman. Ang saklap, parang ganun din Wala din mangyayari, mga kababayan. Di ba? Sinabi mong kinukumpanya ng Pangulong Duterte. Talagang halos lahat ng mga Southern Liteños, mga Liteños, even some... Ayan na, linahat na nung mama, mga kababayan. Lahat daw po ng Leyte. Yan ang style ng mga DDS, mga kababayan. Kahit hindi nila saklaw, kanilang sasaklawin. Basta masabi lang na malakas sila, mga bossing. Kasi darating din ng taga-Samar dito. Talagang masasabi natin na sumusunod po sila. Para kapag sila ay natalo, ang sasabihin, lakas-lakas ng mga Duterte senators. Ang lakas-lakas ng PDP dito, bakit natalo? Meron na silang reason. No? Meron na naman silang gagawing panggugulo sa ating bayan. Di ba? May Refalda, new subscriber. Salamat po.
Di ba? Ganyan lang ho yan, mga kababayan. Hindi pa dumadating ang eleksyon, talo na. Hindi pa dumadating o wala pang bilangan, may dayaan na daw pong nangyayari. Para kapag kayong tapos na yung bilangan at talagang kumpirmado, mga talo na ho sila, mga bossing, yan, sasabihin, dinaya kami. Dinaya kami. Yan ho ang ibabala niyan. At patuloy na naman pong mga manggugulo sa ating bayan ang mga yan.